buhay. Di kalaunan, nagtipon ang pamilya ng hari kasama si Count Johannes at ang kanyang anak sa isang pormal na piging. Kapansin-pansin ang seryosong anyo ni Yuri habang nakaupo sa tapat ng mga panauhin. Napansin ng mga dumalo ang malaking pagbabagong pisikal at disposisyonal kay Yuri, kaya nagsimula silang magtanong sa kanilang sarili kung ano ang sanhi ng biglaang pagbabagong ito, lalo na si Count Johannes na tahasang napansin ang pisikal na pag-angat ni Yuri. Nagkomento si Count Johannes patungkol sa pagiging mas malakas ni Yuri ngayon at pinuri ang kanyang pisikal na pagbabago. Nagbiro ang hari na baka may kinain si Yuri na kakaiba kaya bigla itong gumaling ng ganoon. Dahilan ito upang pabirong hilingin ni Count Johannes na makahingi rin ng ganong pagkain para sa kanyang anak. Binanggit pa ng hari, na parang biro rin, na matalino raw ang anak ng Count. Ngumiti ang Count at sinabing, medyo malayo pa rin ang kailangan niyang lakbayin. Si Gottbartvar, ang anak ng Count, ay humarap sa unang prinsipe na may halatang paghanga at lantaran ang kanyang pagkabighani. Ngunit bigla siyang napatigil nang mahuli niya ang masamang pagtitig ni Yuri. Napako sa kinauupuan si Gott, hindi makagalaw sa gulat sa tindi ng titig ng ikatlong prinsipe. Pansin ito, inilapit ng pangalawang prinsipe ang kanyang siko patungo kay Yuri at bumulong ng may pagtataka, tinatanong kung may nangyari ba sa pagitan nila ni Gott. Matatag at seryosong tumugon si Yuri, na minsan na siyang tinraidor nito. Nagulat ang pangalawang prinsipe sa tuwirang sagot ni Yuri, at muling pinanindigan ni Yuri na hindi niya kailanman mapapatawad ang isang taong nagtaksil sa kanya. Ngumiti ang pangalawang prinsipe ng pabiro, sabay sarkastikong nagsabing tila mapagpatawad at kaibig-ibig naman daw si Yuri, at duda siyang totoong nagagalit ito kay Gott. Nanatiling tahimik si Yuri at hindi sumasagot. Ngunit sa loob niya'y patuloy na lumalalim ang kanyang galit habang pinapanood si Gott na umaastang mayabang at mapagmataas gaya ng dati. Nasuklam si Yuri sa huwad na kumpiyansa ni Gott dahil sariwa pa sa kanyang isipan ang lahat ng ginawa nitong pagtataksil sa nakaraan niyang buhay. Habang matalim siyang pinagmamasdan ni Yuri, nagsimulang mairita at magalit si Gott, bagamat hindi niya pa rin alam ang tunay na dahilan kung bakit. Kita sa mukha nito ang tensyon at pagkayamot dahil sa tila mapang-udyok na asal ni Yuri. Sa kanyang puso, nagpasya si Yuri na hindi na niya hahayaang makapagpatuloy si Gott sa ganoong asal dahil buo ang kanyang loob na turuan ito ng leksyon. Malinaw sa kanya na sa panibagong buhay na ito, hindi niya papayagan si Gott o kahit sinong kabalyero na kumilos sa paraang hindi karapat-dapat para sa kaharian ng Briol. Naisip niya na baka ang pagtataksil ni Gott noon ay nagsimula sa inggit at hinanakit, mga damdaming maaaring nagsimulang umusbong sa panahong iyon. Dahil dito, hinarap ni Yuri si Gott at mapanuksong na tanong sa kanya kung magaling ba talaga siya sa espada gaya ng mga sabi-sabi. Nag-alinlangan si Gott, saka maingat na sumagot na mayroon naman siyang kaunting alam sa espada. Tinanong niya kung bakit siya tinatanong nito ng ganoon. Diretsahang sinabi ni Yuri na wala nang silbi ang mga knight na makitid mag-isip sa kaharian. Nininerbyos na sagot ni Gott na hindi pa naman siya isang knight. Ngunit mariing ipinaalala ni Yuri na dapat isa siyang knight na maglilingkod sa kaharian sa hinaharap. Maingat namang sumang-ayon si Gott, sabay sabing totoo ang kanyang sinabi. Nang bigla na lang nang walang babala na hinamon siya ni Yuri sa isang duelo. Kasunod nito ay ang mabilis niyang pagsugod kasabay ng pasigaw niyang pagsasabi na makipaglaban ka. Nagulat si Gott at napasigaw sa galit at pagkalito. Inaakusahan si Yuri na duwag dahil bigla siyang umatake ng walang pasintabi. Subalit nagpatuloy si Yuri sa kanyang pag-atake, walang habas na ipinakita ang mga kasanayang hindi kailanman inaasahan ni Gott. Isang malakas na tama ang kanyang natanggap na halatang nagdulot ng matinding sakit. Nagsimulang magsisigaw si Gott, nakikiusap kay Yuri na tumigil, nananawagan sa dangal ng isang knight at sa mga tamang alituntunin ng kanilang laban. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Yuri. Sa halip, sinadya niyang bitawan ang kanyang espada na ikinagulat ni Gott dahil sa kakaiba nitong kilos. Walang pag-aalinlangan na sumugod si Yuri kay Gott at binigyan ito ng malakas na pag-atake. Kahit walang sandata, naibigay ni Yuri ang isang malupit na sipa na nagpalipad kay Gott sa ere bago ito bumagsak ng masakit sa lupa. Napasigaw si Gott sa matinding sakit na kanyang naramdaman nang bumagsak siya sa sahig. Nakatayo si Yuri sa harapan niya,
May matalim na tingin habang inaalala kung paanong sa kanyang nakaraang buhay ay ipinagkanulo ni Got ang kanilang kaharian at ipinagbili ang dangal ng kanyang ama sa imperyo kapalit ng impormasyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Got na ang kanyang ama ay isang dakilang konde at iginagalang na kabalyero, at tinanong niya ito kung ano ang palagay niyang dahilan kung bakit ito nabigyan ng ganoong titulo at katayuan. Bahagyang naguluhan si Got sa tanong, habang si Yuri ay tinitigan lang siya at naghihintay ng malinaw na sagot. Lalong naguluhan si Got, at muling nagtanong si Yuri ng may halong panunukso kung ganoon ba talaga kahirap ang tanong. Naisip ni Yuri na marahil ay ayaw nang ulitin ni Got ang nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito, napagpasyahan niyang ipamukha sa kanya ang realidad. Muli niyang tinanong kung bakit nabigyan ng kapangyarihan at katayuan ang ama ni Got. Sumagot si Got na hindi niya lubos na nauunawaan ang kahulugan ng tanong. Sa sandaling yun, nagpasya si Yuri na hindi na niya hahayaan na ang sinumang kabalyero sa kaharian ng Briol, kahit pa siya mismo ay manatiling walang linaw tungkol sa tunay na kahulugan ng kanilang tungkulin at posisyon. Muling inulit ni Yuri ang tanong, ngayon ay may seryosong tono, ano ang dahilan kung bakit binigyan ng kapangyarihan ang kanyang ama? Ngunit hindi pa rin ito masagot ni Got. Bahagyang nagbago ang tono ni Yuri. Sinabi niyang kailangan ni Got na makita ang katotohanan ng malinaw. Iniabot niya ang kanyang kamay para makipagkamayan, at hinimok si Got na pag-isipan ng mabuti ang kanyang mga salita. Pagkatapos ng kanilang maikling usapan, umalis si Got habang pinagmamasdan siya ni Yuri na napapaisip tungkol sa mga pagbabagong maaaring dumating. Lumapit ang pangalawang prinsipe kay Yuri at may halatang pag-uusisa, tinatanong kung totoo bang magaling talaga siya sa pakikipaglaban o kung palabas lang ang lahat ng iyon. Matapang na tumugon si Yuri at tinanong kung talagang iniisip ba niya na matatalo siya sa kanilang duelo. Sumagot ang pangalawang prinsipe na may halong pamimilosopo at prangkahang sinabi, "Oo, sa totoo lang, akala ko talaga matatalo ka." Nagulat si Yuri sa sagot ng kanyang kuya, at medyo naiinis na tinanong kung ganoon ba talaga ang tingin niya sa kanya. Tumawa ang pangalawang prinsipe at sinabing si Yuri pa rin ang pinakapasaway, pinakamagulo sa buong kaharian, at ang pinakamalakas tumaya sa sugal, bagay na bahagyang ikinainis ni Yuri. Dahil dito, matatag na idineklara ni Yuri na hindi na siya magiging katulad ng dati, at sinabihan ng kanyang kuya na tigilan na rin ang paggawa ng gulo. Napatingin ang pangalawang prinsipe sa kanya nang may tunay na pagkagulat, nakatitig kay Yuri na may di makapaniwalang ekspresyon sa biglang pagbabago ng ugali nito. Pagkatapos ay tumingin siya sa kalmadong ngiti ni Yuri, iniisip sa kanyang sarili kung tuluyan na ba itong nabaliw o kung nagsisimula na ba talaga itong magbago para sa ikabubuti. Matapos ang matagal at matinding pagsasanay, bumagsak si Yuri sa lupa sa sobrang pagkapagod at malakas na idineklara. Tapos na rin sa wakas ang kanyang pag-eensayo. Lumapit si Bernard at opisyal na inanunsyo ang pagtatapos ng pagsasanay para sa araw na yon, sabay puri sa kahangahangang pagsisikap ni Yuri. Lumapit si Bernard kay Yuri, binanggit ang kanyang pangalan, at tinanong kung handa na ba itong matutunan ang mana method, bagay na ikinagulat ni Yuri at lalong nagpagising sa kanyang interes. Nananabik na tinanong ni Yuri kung ituturo ba ni Bernard ang sarili nitong estilo, ngunit umiling si Bernard at sinabing hindi. Ipinaliwanag niyang hindi sapat ang lakas ng kanyang estilo para sa isang prinsipe tulad ni Yuri. Ayon kay Bernard, mas mainam na matutunan ni Yuri ang Briol method, isang malakas at epektibong estilo ng espada. Naalala ni Yuri na sa kanyang nakaraang buhay ay nahasa na siya sa Briol method at umabot na siya sa mataas na antas nito bilang isang mersenaryo, ngunit ngayong nabigyan siya ng panibagong pagkakataon, pakiramdam niya ay kailangan niya ng higit pa. Naisip ni Yuri ang iba pang opsyon na maaari niyang tahakin. Ramdam niya ang matinding pagnanais na malampasan ang sarili niyang dating kakayahan at hindi na maulit ang kanyang mga pagkakamali. Napansin ni Bernard ang lalim ng iniisip ni Yuri at may pag-uusisang tinanong kung iniisip ba nito ang isang estilo na ganap na naiiba sa kanyang iminungkahi. Tinanong ni Yuri si Bernard kung maaari ba siyang magrekomenda ng isang tao mula sa Royal Guards na may pambihirang talento at maaaring magturo sa kanya ng isang kakaibang estilo. Sandaling napaisip si Bernard, at bigla niyang naalala ang isang pangalan na sa kanyang palagay ay perpekto para sa tungkuling ito. Buong kumpiyansa niyang sinabi na kung talento lang ang pagbabasehan, walang mas hihigit pa sa isang gwardyang nagngangalang Jared, isang taong may pambihirang kahusayan at likas na kakayahan. Nagtanong si Yuri nang may pag-uusisa tungkol sa bagong pangalang iyon, Jared, na tila kanyang hindi matandaan mula sa kanyang nakaraang buhay.
Muli niyang binigkas ng mahina ang pangalan, sinusubukang alalahanin kung may naging koneksyon siya rito noon. Bigla niyang naalala, oo, nakasama nga niya si Jared noon sa digmaan sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit noon ay mahina at pangkaraniwan lang ang kakayahan nito. Kahit ganoon, nagulat pa rin si Yuri kung paano nagawang makaligtas ni Jared sa napakaraming digmaan sa kabila ng kanyang limitadong kakayahan. Nagsimula siyang magtanong sa sarili kung ano ang dahilan ng patuloy na pagkaligtas nito. Malinaw pa rin sa alaala ni Yuri ang isang laban sa kanyang nakaraang buhay kung saan nakita niya si Jared. Naalala niya ang matinding pagkadismaya na naramdaman niya nang mapagtanto niyang si Jared ay tunay na may pambihirang talento, ngunit kailan may hindi ito ginamit. Naalala niya ang isang tagpo kung saan nakaluhod si Jared sa gitna ng labanan, pinapagalitan ang sarili, punong-puno ng pagsisisi sa hindi niya paglaan ng sapat na oras para sanayin at paghusayin ang kanyang kakayahan. Sa gitna ng nagliliyab na apoy ng digmaan sa paligid nila, napagtanto ni Yuri na pareho silang dalawa noon ni Jared, kapwa walang magawa at taglay lamang ang kinakalawang at nagkukulang na kasanayan na hindi sapat para harapin ang gyera. Naputol ang paggunita ni Yuri sa mga mapapait na alaala at hinubog ang kanyang matibay na pagpasya, hinding-hindi na niya uulitin ang parehong mga pagkakamali sa panibagong buhay na ito. Buo ang kanyang loob at kumpiyansa siyang magdadala ng tunay na pagbabago. Mabilis siyang nagpasya, kailangan niyang puntahan si Jared ngayong gabi mismo at gisingin ito mula sa katamaran, at ibalik ito sa tamang landas. Sa parehong oras, si Jared ay nakatayo sa bakuran ng pagsasanay, halatang walang gana sa mga bagay habang hawak ang espada na parang isang gawaing bahay na walang kahulugan sa kanya. Ngumiti si Yuri nang may tiwala habang pinagmamasdan si Jared mula sa malayo, at nagpasya siyang dumating na ang tamang oras upang tapusin na ang katamaran na night na ito at hilahin siya palabas sa kanyang kawalang gana. Ang kalangitan sa dapit hapon ay malinaw at ang paligid sa loob ng palasyo ay payapa habang naglalakad si Yuri papunta sa lugar ng pagsasanay ng mayroong matatag at napupuno ng kumpiyansa. Napatingin ang isang knight sa pinto, may bahagyang pagkabigla sa kanyang mga mata nang mapansin ang kilos na tila may paparating sa ganoong oras. Pumasok si Yuri na may ngiti sa kanyang mukha at kumaway ng magiliw sa lalaki, na ikinagulat niya kaya napapisip siya kung bakit dumalaw ang prinsipe sa kanilang kinaroroonan. Kalmado at may kumpiyansang sinabi ni Yuri na naparito siya upang tingnan ang kalagayan ng lugar ng pagsasanay. Ngumiti ang lalaking knight at sinabing ginagawa naman nila ang kanilang makakaya, kahit hindi pa raw sila kasing husay ni Yuri. Pinanood ni Yuri ang mga kawal habang nagsasanay, taglay ang malaking pagsusumikap, at inamin ni Yuri sa sarili na tila silang lahat ay ganado. Bigla siyang nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Jared, at ngumiti lang muli ang lalaking knight habang tinuturo ang bagong recruit na nasa dulong bahagi ng bakuran ng pagsasanay. Nang makita ni Yuri si Jared na nag-eensayo ng walang interes, nakukumpirma niyang tama si Bernard tungkol sa tamad at walang pakialam nitong pag-uugali. Napagtanto ni Yuri kung gaano kahalaga ang tunay na pagsasanay dahil dapat ito'y nagtutulak sa isang tao na lagpasan ang kanyang hangganan. Ngunit si Jared ay tila ginagawa lamang ang sapat upang makaraos ng walang malinaw na ambisyon. Nadismaya si Yuri at naisip niyang ang kakayahan ni Jared ay tila kinakalawang na at malinaw na bumaba na dahil sa kapabayaan. Humiling si Yuri sa knight na nagngangalang Russo na bigyan siya ng isang kahoy na espada, dahil napagdesisyonan niyang siya mismo ang makipagtagisan dito. Tinanong siya ni Sir Russo kung kanino niya balak makipagduelo, at itinuro ni Yuri ng may sarkastikong ngiti, si Jared na tamad na nagsasanay, at inihayag na siya ang pinili niyang kalabanin. Makalipas ng iilang minuto habang magkaharap ang dalawa sa gitna ng bakuran ng pagsasanay at nanunood ang lahat ng nasasabik sa hindi inaasahang laban. May ilan sa mga kawal na nagsimulang mag-cheer para kay Jared, hinihimok siyang ibigay ang lahat at magpakitang gilas. Samantala nakatayo lang si Yuri nang may kumpiyansa sa harap ni Jared at malakas na sinabi na narinig niyang si Jared daw ay isang napakagaling na mandirigma, at nais niyang ipakita nito kung anong klaseng knight talaga siya. Ngumiti si Yuri nang mapaglaro at mapanghamon, sabay sabing huwag siya nitong bibiguin sa laban na ito. Nag-alinlangan si Jared ng bahagya, ngunit sa huli ay tinanggap niya ang hamon ng prinsipe at may kaba sa tinig na sinabing handa na siya. Agad sumugod si Yuri kay Jared, may kasamang bilis at buong lakas, habang sabay na binalaan itong huwag siyang bibiguin. Nagulat si Jared sa lakas ng biglaang pag-atake ng ating bida, at kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkabigla sa kapangyarihan ng prinsipe. Nagpalitan ng malalakas na atake ang dalawa,
May kasamang bilis at matinding banggaan sa bawat pagdapli ng espada. Ang mga sundalong nanunood ay napansin ang linis ng mga galaw ni Jared, dahilan para mas lalo pa silang mag-ingay para kay Yuri. Nagsimulang mapagtanto ni Jared na mahusay lumaban si Prince Yuri, ngunit may kakaiba siyang nararamdaman sa kanilang duelo. Nagpatuloy ang kanilang sagupaan, puro malalakas na patama at puspusang pagtutuunan ng lakas. Ngunit si Jared ay nakaramdam na ng isang bagay na lubhang hindi pangkaraniwan. Sa wakas, napansin ni Jared na ang distansya ng pagitan ng bawat pag-atake ni Yuri ay sobrang pantay at eksakto, isang bagay na lalong nagpakaba sa kanya. Sa mismong sandaling yun, napagtanto ni Yuri na hawak niya ng buo ang pagkontrol sa takbo ng laban at nakaplano na ang kanyang susunod na galaw. Nakaramdam siya ng kumpiyansa at kasiyahan sa kanyang sarili dahil siya ang nagtakda ng ritmo ng labanan at napilitang sumunod si Jared sa kanyang agos. Naisip niya na ang laban ay unti-unti nang nagiging parang palabas kaysa sa isang seryosong tagisan, kaya't napagpasyahan niyang baguhin ang bilis ng laban. Biglang sinabi ni Yuri, kasabay ng isang mapanghamon ng ngiti, na panahon na upang maglaban sila ng seryoso. Nahirapang sanggain ni Jared ang susunod na atake ni Yuri, ramdam ang biglaang bilis at lakas ng prinsipe. Nagpatuloy ang dalawa sa palitan ng mabibilis at matitinding mga pag-atake, habang si Yuri ay nagpapakita ng bilis ng reaksyon at kasanayan na halos parang isang mabangis na hayop. Patuloy na pinipilit ni Jared na sanggain ang mga atake, hirap na depensahan ang sarili, at naramdaman niyang lubos na siyang nalulugi sa prinsipe sa labang ito. Nagsimulang umakyat ang galit kay Jared, na pagtantong balak niya sanang gawing magaan lamang ang laban, pero ngayon ay tila napipilitan siyang ibuhos ang mas malaking pagsisikap. Nakapatama si Jared ng isang malakas na pag-atake kay Yuri, dahilan upang masaktan ito. Kaya napagtanto ni Yuri na hindi magiging ganoon kadali ang labang ito gaya ng kanyang inaasahan. Hirap siyang salagin ang sunod-sunod na pag-atake ni Jared at naramdaman niyang siya ay nabibigatan na dahil hindi pala ganoon kadali kalabanin ng isang bihasang mandirigmang gaya ni Jared. Biglang naalala ni Yuri na sa kanyang nakaraang buhay, isa si Jared sa mga bihasa at veteranong knight. Kahit nataglay niya ang lahat ng alaala at karanasang natutunan, hindi pa rin magiging madali ang pagtalo kay Jared. Kaya't sinubukan ni Yuri ang isang desperado ngunit buong lakas na galaw, inilaan ang lahat para makapuntos ng isang matagumpay na atake. Nagulat si Jared sa tapang ng pag-ataking yun. Sa katunayan, nakapuntos si Yuri ng isang matindi at hindi inaasahang pagtama kay Jared, dahilan para ito'y umatras ng bahagya at napuno si Yuri ng matinding pananabik dahil sa hindi inaasahang resulta. Ngumiti si Yuri nang may malaking tuwa, tinaas ang kanyang espada, at masayang sumigaw na ito mismo ang kanyang inaasahan. Namangha ang mga sundalong nanunood na nagawa ng Prinsipe Yuri na patamaan si Jared, at sabay-sabay siyang pinuri ng may paghanga ng mga ito. Medyo nagbiru si Yuri kung si Jared ba'y sadyang nagpapatalo lamang. Ngunit matalim na tumitig si Jared at mariing sinabing hindi siya nagpapapigil o nagpapaluwag ng kahit kaunti. Nakaramdam si Jared ng isang kakaibang pagkabahala. Kahit siya ang naunang umatake, ngayon ay tila siya ang nasusukol. Kasunod nito ay nagpakawala si Yuri ng isang malakas na atake, bahagyang lumihis sa target at hindi tumama ng kaunti lang, bagay na kanyang medyo ikinainis. Habang nakangiti, sinabi ni Yuri matapos umiwas si Jared, ang lapit na ng huli kong atake. Nasa gitna ng entablado si Jared, halatang naiinis at nagagalit sa nakakapagod na sitwasyon. Bigla namang sumigaw ang mga sundalo sa paligid, nagrereklamo sa kakaibang kilos ni Jared, nagtatanong kung nababaliw na ba ito. Sa isang iglap, inilabas ni Jared ang isang espada na nababalot ng enerhiya, isang mana blade, na siyang labis na ikinagulat at ikinataranta ng lahat. Tinangka agad siyang pigilan ng mga sundalo, sumisigaw na kalaban niya ang ikatlong prinsipe at kailangan niyang bumalik sa katinoan. Biglang natigilan si Jared nang maunawaan niya ang kanyang nagawa. Habang bumabagsak ang hibla ng buhok ni Yuri sa lupa, napagtanto niyang muntik na niyang tamaan ang prinsipe ng isang nakamamatay na pag-atake. Nakatayo si Yuri na tila tulalang iniintindi ang nangyari, habang ang buong lugar ay nabalot naman ng katahimikan. Napasigaw si Jared sa pagkataranta at matinding pagsisisi habang tinatawag ang kanyang kamahalan, na parabang doon pa lamang siya natauhan sa bigat ng kanyang ginawa. Galit na galit si Sir Russo at sumigaw, tinawag si Jared na baliw sa kanyang ginawa, habang ang iba ay dali-daling lumapit kay Yuri upang tingnan ang kanyang kalagayan.
Ngunit ngumiti lang si Yuri nang matahan sa kabila ng kanyang natamong sugat, at sinabing siya ay maayos lang. Sa mapanuyang tinig ay tinanong niya si Jared kung yun ba ang kanyang unang duelo. Kinabahan ang mga sundalo at sinabing sugatan si Yuri, ngunit hindi niya pinansin ang sakit at inutusan si Jared na pulutin muli ang espada nito upang ipagpatuloy ang laban. Giit niya, walang dahilan para huminto ngayon. Muling sumugod si Yuri na may matinding lakas, pinatunayan sa lahat na wala talagang dahilan upang itigil ang laban. Muling nagbanggaan ang kanilang mga espada na may napakalakas na puwersa kung saan ramdam ng lahat ang tensyon sa bawat salpukan. Sa sandaling yun, malinaw kay Jared na ang ikatlong prinsipe ay ibang-iba sa kanya. Si Yuri ay handang itulak ang kanyang sarili sa sukdulan, lampas pa sa limitasyon ng kanyang katawan. Nagsimulang makaramdam si Jared ng takot at paghanga dahil napagtanto niyang nilalampasan ni Yuri ang natural na hangganan ng katawan nito. Dala ng nakamamanghang determinasyon at di mapigil ang sigasig, dahilan upang ang lahat ng nanunood ay mapabilib at manlumo sa nasasaksihan nilang tapang. Si Jared ay hirap na hirap sanggain ang mga atake ni Yuri, halos hindi makapagtanggol laban sa biglaang bugso ng nakakabiglang lakas. Lalong lumapit ang dalawa sa isa't isa, at nagsilabasan ang mga apoy mula sa banggaan ng kanilang mga espada habang si Yuri ay patuloy na sumusugod. Walang pag-aalinlangang itinutulak ang sarili lampas pa sa kanyang limitasyon, kahit halos bumagsak na siya sa matinding pagkapagod.